Madam, nanaginip po ako ng white sheep. Hinahabol. Hinahabol ka? Parang walang masyadong relevance. Normally, yung white sheep ay pag hindi ka makatulog. But since napanaginipan mo yon, obviously, tulog ka na. Pero kung masaya naman yung pakiramdam mo, pagising mo, okay, it's like this. Every time you dream of something that's really vivid, pakiramdaman ninyo, kung hindi man ninyo maalala lahat, kung ano yung napanaginipan ninyo, pakiramdaman ninyo yung sarili nyo, kung ano ba ang mood ninyo pagising ninyo. Uminit ba ulo mo? Nalungkot ka ba? O masaya ka? Yung nananaginip ng hindi maganda, simple po ang suggestion ko sa inyo. Sana po magdasal kayo ng taimtim ng buong puso't kaluluwa, manghingi ng tulong. Kahit po anong religion ninyo, kailangan nyo magdasal. Kasi ang makakaresolba at makakatulong lamang po sa inyo astrally or spiritually ay ang nasa taas. Tatandaan nyo po yan. Kaya palagi kung inuulit-ulit na pagkagabi bago matulog, magdasal po kayo at manghingi po ng protection. Ma'am, nanaginip ako sa left ear resonance frequency, di naman tinnitus. Paano mo nalaman na resonance frequency yon? If you're talking about the human's resonance or the frequency of the earth, that's happening now, yung pag-change ng heartbeat, at ano yan, hindi pwedeng isang ear lang, normally dalawang ear. At saka, nararamdaman yan usually ng buong body. Kaya lang, mas sensitive ang ears natin. Ano yung other things na naramdaman ninyo? Kasi maraming reason kung bakit at saka may ibig sabihin yung left at saka right. Meron akong gustong talakayin kasi meron pong nagtatanong sa akin with regards to my last post. Yung maraming pagtatanong sa akin kung paano sila makaka-ascend, makaka-evolve, magiging 5D. Kung paano matatanggap ng taas, kung paano mapapatawad kung maraming kasalanan. Actually, hindi po complicated. Usually nagtatanong lang po ng ganyan, yung hindi masyadong madasalin o walang nagturo, walang masyadong gabay sa pagdarasal. Wala po itong kinalaman, ulitin ko sa religion, okay? Ang importante po, kung alam ninyong nagkasala kayo, yung manghingi ng tawad, huwag niyo pong i-generalize yung paghingi ng tawad. Be humble. Number one, magpakumbaba. Hindi yung patawarin niyo po ako sa lahat ng mga pagkakasala ko. Inutusan mo pa sila kung ano yung mga pagkakasala mo na pa isa-isa. Huwag namang ganon. Kailangan, lahat ng maaalala mo, sasabihin mo na kumupit po ako sa tatay ko, sa bulsa niya, yung pong kinain ko yung ulam na para sa kapatid ko. Small things like that. Pag humble, if you're humble enough to accept the fact that it's wrong, and you made a mistake, ang laking bagay po nun. They truly appreciate it. So, yun po ang una sa lahat. Huwag niyo pong gawing wholesale yung paghingi ng tawad. Pwede niyo namang sabihin na, sorry po, hindi ko maalala lahat. Wala pong problema yon. So, yun ang number one. Be humble. Manghingi po ng tawad dun sa mga pagkakasala. Number two, kailangan po, you practice what you preach. Meaning, nangako ka na magbabagong buhay ka, humingi ka ng tawad, hindi para gawin mo uli yung mga kasalanan mong hiningi mo na ng tawad. So, ibig sabihin po, aayusin nyo talaga yung buhay ninyo. Yun po ang number 2. Number 3, napakahalaga po nito pagsasabayin ko yung 3 and 4. Actually, it's your heart and in your mind. You should always think of pure thoughts. Pure thoughts. Sa Tagalog po, huwag mag-iisip ng masama sa kapwa. Normal po na nakakasakit nang hindi sinasadya. Pero yung para sadyain ninyo, huwag po. Ang laki ng kabayaran nun. Huwag mag-isip ng masama sa kapwa. Mabilis po ang pag-ascend ninyo. Pati yung pamilya ninyo,
matutulungan ninyo. Ang laking bagay po when your heart is pure and you have pure thoughts. Ang laking bagay po nun. Kasi yung vibration ng body ninyo, sumasabay dun sa tamang frequency para po tumaas at mag-evolve kayo. Ganun po yon. I hope klaro po yung pagka-explain ko. Kung meron pa pong tanong tungkol doon, tanongin niyo po ako. And, sino nga yung bata na sinabihan ko na makakapasa siya sa exams? KKK. Ha? KKK. KKK? Oh, anak, KKK, congratulations. I'm so happy na nag-message ka na nagkatotoo yung sinabi ko. Sabi ko sa'yo, huwag kang mag-alala Basta mag-aral ka lang na maayos, makakapasa ka Maayos ka naman kasi. Sa pagmamanifest, depende. Anong gusto mong i-manifest? Depende yan. Case-to-case basis. Hindi po lahat ng bagay na hindi nakakamta ng madali ay hindi pwedeng ganun lang makukuha ninyo. Pag iba po ang astral traveling. Ang astral traveling, ginagawa ng normal ng bawat tao pagtulog. Tandaan niyo po yan. Meron tayong mga guides o mga dalisay na espiritu na kuminsan pagkatulog tayo, pinapaalalahanan tayo doon sa maling ginagawa natin o binibigyan tayo ng babala para maiwasan ang paggawa ng masama or aksidente o masamang pangyayari. So, nasa sa inyo po yun. Ang dapat pong hilingin ninyong isa, kung talagang interesado kayo sa mga bagay na ganito at saka yung pag-evolve, ay the gift of discernment. Okay, hindi una nating tawagin gift kasi pwede naman pong hilingin yun pag nagdasal tayo. Tulungan niyo naman po ako, mahal na Panginoon, mahal na Ama, o mahal na God, o Holy Spirit, o hindi ko po alam kung sino tinatawagan ninyo, basta wag lang yung demonyo. Sabihin ninyo, tulungan niyo po ako for me to be able to discern. Para maunawaan ninyo, makita ninyo po kung ano ang tama o mali. Princess, okay. Kwento po ninyo pa more ang levitation. Yan yung topic ko. Alam niyo ang difference ng levitation sa astral traveling at remote viewing. Ano po? Huwag na nating pakialaman yung remote viewing. Yung astral traveling mas madaling unawain dahil nangyayari yan pag tayo natutulog at nananaginip. That's astral traveling. Ang levitation po, gising ka. Usually mag-isa ka. Hindi ko alam na may nangyayaring maraming taong ganyan. Pero sa akin, personal ko pong experience, nung umangat po ako, solo po ako, naramdaman kong umaangat po ako. Physically. Alam na alam ko kasi po, inawakan ko yung kisame. Hindi ko po kayo pipiliting maniwala. Totoo po nangyari sa akin yan. Hindi ko pwedeng ikwento sa inyong lahat ng mga bagay tungkol dyan. Dahil hindi pa po ako handa na maurirat ng kung sino-sino. Mahaba po ang explanation yan Pero nangyayari po talaga yan. Magkaiba po. Ang astral traveling, lumilipad ka to different places, different countries, to kahit pa planeta mararating mo spiritually, depende sa capacity mo at sa haba ng PC mo. Pero ang astral traveling, hindi. Ganyan lang yan. Never ko yan pinag-aralan. Nangyari lang talaga sa akin. Hindi ko yan pinag-aralan dahil what's the use? Ako palaging ganyan Kahit ano yung gift. Ano kung nakakapag-levitate ka? Ang levitation, para kang magician o nasa circus o kaya hindi ba delikado yon? Hindi ako nagka-interest dyan pero nangyayari po nang hindi ko makontrol. Yun lang po ang pwede kong iabot sa inyo. Masyado pong masalimuot at mahaba at kailangan may background na pinanggagalingan yung tungkol sa levitation. Alam nyo, ang dami nang nangyayari ngayon. As humans, ang dami nang bukas. Ang dami nang nangyayari sa ating lahat na hindi normal.
naaalala natin at karamihan, I would say, more than 50% of us humans ay interesado na sa mga bagay na ganito. Yung mga naiiwan, yun yung mga nagtatawa, hindi nila naiintindihan, pagkatapos nagsasabi ng nababas o kaya nagsasabi ng hindi maganda, yun po yung mga naiiwan. Yung mga, wala pong of course, mas advantageous kung kahit pa paano may pinag-aralan ka, marunong kang mag-research, ganyan. Pero hindi po yun na dahilan para sabihin kung yun lang ang reason kung bakit hindi nila naintindihan. Normally po, yung mga nilalapitan ng mga negative spirits, kaya hindi makaangat-angat, yun po yung mga bashers o yung anong tawag doon, yung nangaalipusta, yung nagsasabi ng hindi maganda kahit hindi sila inaano.